Ito pong ating pong pag-aaralan ay iikot po sa ating tinatawag na relationship sa Panginoon. Dahil aking pong napansin na marami pong mga tao ang nagsasabi na sila po ay mayroong pananampalataya, ngunit wala namang matibay na relasyon sa Panginoon. Ngayon po, napakaganda po ng ating pag-aaralan dahil dito po sasalamin yung pananampalataya at pagkilala po natin sa Panginoon. Kapag ito po ay pasok sa pang-araw-araw niyong buhay, ibig sabihin, meron po kayong matibay na relasyon sa Panginoon. So kapag tayo po ay kinapos, ibig sabihin, kailangan po nating i-improve yung ating ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Ang ating pong paksa na pag-aaralan, how to build a good relationship with God. Mga kapatid, alam ko pong naririnig ninyo yung sinasabi po ng marami na hindi na daw kailangan pa na, alam niyo yun, na dumalo, basta meron ka lang daw relasyon sa Panginoon. Alam ko po, naririnig nyo po yan sa mga pilosopo. Yung mga tamad magsimba, ayaw dumalo sa pagsamba, ang lagi nilang dahilan, ako kahit hindi ako nagsisimba, basta yung relasyon ko sa Panginoon ay hindi nawawala, okay na daw ikayan. So dito ngayon mga kapatid, sasampalin tayo ng katotohanan kung ano po ba ibig sabihin ng relasyon. Bago po tayo pumasok sa spiritual, tingnan muna natin yung expectation natin sa usapang relationship. Sa mga umiibig at patuloy na umiibig at nangangarap mga kapatid sa buhay na ito na magkaroon ng pag-ibig, ano po ba ang pinakamahalaga sa isang relasyon? Sa usaping pang-tao sa karelasyon mo bilang asawa, nobyo-nobya, ano po ba ang mahalaga? Ano po bang mahalaga sa relasyon? Sinasabi po niyan, kadalasan naman po, kaya naghihiwalay dahil wala daw pong time. Tama? Wala ka ng time sa akin. Kaya makikipaghiwalay na ako sa iyo. Time at saka, walang kamatayang effort. Wala kang effort. So yung time, effort, mga kapatid, ang isa sa pangunahin sa relasyon. Pagka wala kang time, no, ang dami mong time sa panliligaw, no, naging kayo na wala ka ng panahon. Tapos nung nagsisimula ka palang puro ka effort, nung naging kayo na wala ka na rin panahon na mag-effort, ay hindi po tatagal ang isang relasyon. Importante po sa relasyon ang oras at ang effort. Yan po yung pangunahin na aking gustong sabihin sa inyo. Subalit dito po tayo papasok sa spiritual. Importante rin po ang time at saka effort natin pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. At unang-una po na dapat nating maintindihan, pag sinabi pong build, ano po ibig sabihin ng build, mga kapatid? Bumuo. Paano daw bumuo ng mabuting relasyon sa Panginoon? Tandaan niyo po bumuo ng mabuting relasyon. Kasi, hindi po lahat ng mabuti ay buo. Kaya, gusto ko pong mabigyan ng diin na kailangan po buo muna para po lumitaw yung mabuti. Naintindihan po natin? Ngayon po, paano daw po bubuo? Una po, mababasa po natin. Una po, mga kapatid sa listahan, para po magkaroon po tayo ng relationship. Paano bubuo ng relationship? Una po, nakikita nyo naman po, yung tinatawag po na prayer. Gaano ka kadalas manalangin? Gaano ka committed sa pananalangin? Alam niyo po mga kapatid, tatandaan niyo po, napaka-imposible na sabihin po ng isang tao o ng sino man na meron po siyang matibay na relasyon, magandang relasyon, kung siya po mga kapatid ay walang prayer life. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga tao nagsasabi na kahit di ako nagsisimba, basta ang relasyon ang importante. Hindi daw relihiyon ang magliligtas, kundi ang relasyon mo sa Panginoon. Ito po mga kapatid,
pa lang ito. 10 pa lang ito sa maraming bagay para po makita po natin kung gaano po tayo kalalim sa ating relasyon sa Panginoon. So prayer po, ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Magsipanalangin kayong walang pati. Okay. Sinasabi po sa unang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 17, manalangin kayong walang patid. Pag sinabing manalangin walang patid, ito po mga kapatid ay sa panahon ng kasiyahan, dapat nananalangin ka. Sa panahon ng kalungkutan, dapat nananalangin ka. Sa panahon ng kapighatian, sa oras ng pagluwa, sa lahat ng aspeto o moment ng iyong buhay, dapat hindi po nawawala ang tinatawag na pananalangin. Intindihan po natin mga kapatid. So dito pa lang tayo sa umpisa. Kapag sinabi mo sa iyong sarili, inaari mo sa iyong sarili mga kapatid, na meron kang magandang relasyon na binuo sa Panginoon, dapat meron kang prayer life. Kung wala kang prayer life mga kapatid, pag gising mo, hindi ka nananalangin, kakain ka na lang, subo ka na lang bigla, hindi mo man lang maalala ang Diyos pasalamatan, hanggang sa gabi, hindi ka nananalangin bago ka matulog, walang relationship na nagaganap sa pagitan ng tao at ng Diyos. Umpisa pa lang yan mga kapatid. Kaya yung prayer life mga kapatid, dapat po yan ay nakikita sa isang tao na meron pong matibay na relasyon sa Panginoon. Dapat meron ganyan. Okay? At dapat naiintindihan nyo kung bakit kayo nananalangin. Next week, kung lulobin ng Diyos, pag-aaralan natin kung paano dapat manalangin at paano natin masisiguro kung tayo po ay pinakikinggan ng Diyos o pumapasok yung ating mga prayer sa Panginoon. Pag-aaralan po natin yan next week. Kaya sa mga kapatid, kung kayo ay nag-i-struggle sa prayer at may mga prayer request kayo na hindi pa rin natutupad hanggang ngayon, next week ang pagkakataon para sa inyo, para malaman po ninyo ang kabuuan, papaano po ba ang tamang prayer, at ano po ba yung dahilan bakit hindi po tayo napakikinggan ng Diyos sa ating mga panalangin kahit dumadalangin naman tayo, kahit na meron na tayong tinatawag na prayer life, bakit hindi pumapasok yung ating mga prayer request sa Diyos, hindi pinapakinggan. So next week mga kapatid, sana po makadalo po ang bawat isa sa atin at pag-aaralan po natin paano po ba natin masisiguro na ang ating prayer request sa Diyos ay pumapasok. Ibig sabihin, pinakikinggan ng Diyos at sasagot po siya sa atin. So sana po, nariyan po kayo mga kapatid. Ngayon po mga kapatid, number 2. Para mabuo po natin yung good relationship, number 2, ito po yung tinatawag na Bible reading. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So, ayun po mga kapatid. Nabasa po natin, napakinggan po natin na sinasabi po ng Biblia, ang aklat daw ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Iyo daw pong bulay-bulayan araw at gabi. Ibig sabihin ng bulay-bulayan, basahin mo siya, tapos ilagay mo sa isip mo, araw at gabi yan mga kapatid. At ang sabi niyan, ano pong rason? Nang sa ganon ay masunod mo ang lahat ng kautusan na nariyan. At kapag kaganon ang sabi, pinagiginhawa mo ang iyong lakad at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Maganda yung kawakasan ng buhay mo. Okay? So, sabi diyan, dili-dilihin araw at gabi. Kaya nga po mga kapatid, kapag ang isang tao, pag sinabi niyang malalim ang kanyang relasyon sa Panginoon, tanungin mo, anong favorite verse mo sa Bible? Relasyon lang ang pinag-uusapan eh. Mga kapatid, pag sinabing may relasyon ka sa Panginoon, may mga natatandaan ka na mga bersikulo sa Biblia na nasa puso mo. Hindi mga kapatid yung natatandaan mo lang yung salita nung nanakit sa'yo, yung salita mga kapatid ng tao na kung saan alam mo yun,
hindi ka makatulog sa sama ng loob dahil sa narinig mo, buti pa yun, nasa isip at puso mo. Paano naman po kung wala po siyang Bible? Simple lang, bumili ka. Mag-ipon ka, bumili ka. Mga kapatid, yan po ang pinakamahalaga na unahin po nating bilhin. Kasi sa kung ano-ano bilhin natin, mga kapatid, unahin po natin yan. Kasi dyan po natin kukuhanin yung kaalaman na mababasa po natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. Bakit po? Sa Bible reading, mababasa niyo po kung ano po ang pag-uugali ni Jesus Christ. Yung kanyang attitude, kung paano po siya magsalita sa mga taong masasama at sa mga taong mabubuti, kung paano siya nangangaral, doon niyo po malalaman yan, mga kapatid. Doon niyo po yan mababasa. Paano po ba dumidinig ang Diyos sa panalangin ng tao? Mababasa niyo rin po dyan. Paano po ba kayo hahanap ng mabuting partner sa buhay o mabuting relasyon sa buhay? Nandiyan din po, mababasa niyo po yan, mga kapatid. Lahat po ng hinahanap ninyo, action, drama, nandiyan po yan, mga kapatid. Mababasa niyo po yan lahat sa banal na kasulatan. Number 3 po, yung tinatawag na know God. Kilalanin mo ang Panginoon. So, basahin po natin ang talata, brother. Praise the Lord. John chapter 10, verse 14 to 16. Sabi dito sa 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Yan. So maliwanag po, ang sabi ng Panginoon, bumanggit po siya dyan ng tupa. Okay? Gusto ko pong maintindihan po ninyo, kaya po nagsimboliko si Jesus ng tupa. Ang tao po kasi na naglilingkod sa Panginoon, puno ng pagmamahal sa Diyos, may matinding pag-ibig, meron po siyang relasyon sa Panginoon. Ang tawag po kasi dyan ng Panginoon, tupa. Dalawa po kasi ang tawag dyan sa tao tupa at saka kambing. Yung kambing yun po yung mapunta sa impyerno, yung tupa, yun po yung mapunta sa langit. So sinasabi niya dyan, mga kapatid, nakikilala ng aking tupa ang aking tinig. Naunawaan niyo? Nakikilala daw ng tupa ang tinig ng Diyos. Ibig sabihin, nakikilala daw po ng mga taong may magandang relasyon sa Panginoon ang tinig ng Panginoong Jesucristo. Paano po yun, mga kapatid? Halimbawa po, nangangaral po ang isang mga ngaral na sinasabi niya, mga kapatid, pwede na po tayong kumain ng dinuguan sapagkat hindi po yun masama. Ang aral ni Kristo, mga kapatid, bawal kumain ng dinuguan. Aral po yan ni Kristo. Ngayon, malalaman mo yung tinig ng nangangaral, ay hindi yan ang tinig ni Kristo. Ano po ibig sabihin? Hindi ganyan ang tinuturo ni Kristo. Mga kapatid, bawal po, mga kapatid, ang dinuguan. Yan po ay utos, batas po yan, mga kapatid ni Kristo, sa mga taong mayroong good relationship sa Diyos. Kaya kung wala kang mabuting relasyon sa Panginoon, bahala ka, gusto mo isang drum, kainin mo. Diba? Ang dugo po ay hindi po yan pagkain. Duruin mo, sa dinami-dami ng pwedeng kainin, may aratilis pang natitira, gusto mo talaga ng dugo. Diba? So bawal po yan, mga kapatid, nagkakasana po ang isang tao kapag siya po ay kumakain ng anumang klase, mga kapatid, na dinuguan. So nakikilala daw po ng tupa ang tinig ng Panginoon. At ito po, pansinin niyo po, nakikilala ng Panginoon ang kanyang tupa. Ito masakit Nakikilala daw ng Diyos ang mga tao na may relasyon sa Kanya, na mayroon pong pagsunod sa Panginoon. Kaya, suriin natin ang ating mga sarili ngayon. Tanungin natin ang ating mga sarili, tupa ba ako ng Diyos o hindi? Kasi kung tupa ka ng Panginoon, susunod ka sa aral. At kung hindi,
hindi katuparan ng Diyos, kambing ka. Nakuha natin mga kapatid. Tuloy po tayo mga kapatid. Ang sabi diyan mga kapatid, meron din siyang mga tupa na wala pa daw sa kulungan. Sila'y kinakailangan ko rin namang kuhanin at ilagay sa kulungan. Ano po punto mga kapatid? Alam niyo po, hindi po lahat na nasa loob ng simbahan ay tupa ng Diyos. Tatandaan niyo po yan. Dahil mayroon pong nasa loob ng simbahan, nakikinig siya pero hindi niya sinasa puso. At walang nagbabago sa kanyang buhay. Kahit pa ulit-ulit sa simba, walang pagbabago. Okay? Hindi mo siya makukonsider ang tupa. Ngayon po, hindi rin po lahat ng nasa labas na hindi nagsisimba, puro kambing yan mga yan. Hindi po pwedeng sabihin. Dahil ang sabi ng Panginoon, meron pa daw siyang mga tupa na wala sa kulungan. Ang tinutukoy po na kulungan dyan mga kapatid, ay masisimboliko sa samahan. Kung saan yung mga tupa, nahanap sila ng Panginoon, pinagkaisa, parang ganito sa atin. Maraming mga tupa ng Panginoon kumilala sa Diyos, kaya po nabuo ang gawain ng Diyos. So meron pang mga tupa daw na wala sa tawang ito. Nasa labas pa. Nakuha ninyo mga kapatid, maaaring may mga mangingisda pang tupa ang Panginoon, meron pang mga kung sino-sino ang nasa labas, na kailangan po daw silang tawagin pa ng Diyos at ilagay dito. Paano po ba tumatawag ng Diyos? Gumagamit po siya ng tao. Gagamitin po niya ikaw, ako, tayong lahat gagamitin. Minsan, di ba? Invite kita sa simbahan. Invite kita para makapakinig ka ng salita ng Diyos. Minsan, ginagamit ng Diyos ang tao para iparating sa tao na kumilala siya sa Diyos. Ngayon, pag nakinig siya doon sa taong ginamit ng Panginoon, halimbawa ako, ginamit ako ng Diyos, brother, atin ka. Umatin siya, tapos binago niya ang buhay niya, nakilala niya ang Panginoon, ibig sabihin, tupa siya ng Diyos. Nanawaanin niyo mga kapatid, kaya mahirap po na simba tayo ng simba, hindi tayo sigurado kung tupa tayo ng Diyos o hindi. Okay? So tuloy po tayo mga kapatid. Proverbs chapter 3 verse 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga ganda. Okay. Sabi ng Biblia, kilalanin mo daw ang Diyos sa lahat ng iyong lakad. Pag sinabing kilalanin, kinukonsulta mo siya. Kinakausap mo siya tungkol sa mga plano mo. Halimbawa, pupunta ka ng ibang bansa. Panginoon, dumudulog po ako sa iyo, sapagkat ikaw ay aking kinikilala. Akin pong ipinagpapaalam sa inyo na ako po ay may plano na maghahanap buhay o mangibang bansa para po kahit paano makaahon sa kahirapan. Sana po ay tulungan ninyo ako. At kung hindi nyo po ito pahihintulutan, kayo na po ang gumawa ng lahat ng kapamaraanan para ako'y pigilan. Nang sa ganon, hindi na po ako mapagastos, hindi na po ako mga kapatid, hindi na po ako Panginoon na maghirap o mag-asaya pa ng oras. So kayo na po ang gumawa ng kapamaraanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, yan po. Ang dami-dami po ngayong kabataan mga kapatid, puro problema, mga love life napapansin ko. Mga ang lulungkot ng mga kabataan, ng kadalagaan. Kausap ko lang kanina, ang saya-saya, biglang nagsiselfone malungkot. Anong problema sa'yo, Mars? Iwalay na kami. Alam niyo mga kapatid, para maiwasan po natin yung paulit-ulit na pagkakamali, kumilala ka kasi sa Panginoon. Ipagpaalam mo sa Diyos, Panginoon, may nanliligaw sa akin. Kung ito po ang inilaan mo para sa akin, mangyari ang kalooban mo. Ngunit kung hindi, ipinapaubaya ko sa iyo ang lahat ng kapamaraanan na pigilan mo ako na mahalin siya o gumawa ka pa ng ibang kapamaraanan na maalis siya sa buhay ko. Dahil alam ko ang plano mo ay mas dakila kaysa sa naiisip ko. Ganun sana mga kapatid. Hindi ngayon mga kapatid na, uy Mars, ikaw na lang walang jowa sa atin yan. Na-pressure. Sige, sasagutin ko na si Barok. Para lang maging in. Oh. Mga kapatid, hindi po, mga kapatid, kikilalanin po natin ang Diyos. So pag ikaw po ay kumikilala sa Panginoon, meron ka pong nabubuo na good relationship sa Panginoon Diyos. Sumunod po, mga kapatid.
Purify our hearts. O linisin natin ang ating puso. Paano po yun, mga kapatid? Sabi sa Matthew chapter 5 verse 8. Praise the Lord. Matthew chapter 5 verse 8. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan. So, turo po yan ng Panginoon na mapalad daw po ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Yan po yung pangako ng Diyos, mga kapatid. Assurance ng Diyos yan pag may malinis po tayo na puso. Sumunod po, Psalms chapter 51 verse 10 hanggang 11. Praise the Lord. Dikan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng iyong matuwid na espiritu sa loob ko. 11. Huwag mo akong paaalisin sa iyong harapan, at huwag mo akong bawiin ng iyong santong espiritu sa akin. Yan. So ito po, mga kapatid, ay pangungusap ni Haring David sa Panginoon. Ang sabi niya, likhaan mo ko ng bagong puso. Bakit po, mga kapatid? Bakit niya sinabi, mga kapatid, mga kapatid, na likhaan mo ko ng malinis na puso? Sapagkat nalalaman ni David, madumi po ang kanyang puso. Kaya, itong bagay na ito ay dapat sinasabi rin natin sa prayer. Hindi ko masamang sabihin ito, Panginoon, may masama akong ugali, may masama akong ganito. Sana po, linisin niyo po ang puso mo. Ganun po, mga kapatid, dapat ang approach natin sa Panginoon. So, likhaan mo ko ng malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa akin. Yan. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Sa mga mananampalataya, ako po ay nakikipag-usap sapagkat ito hindi pa maintindihan ng mga bago. Ako ay nakikipag-usap sa inyo, mga kapatid. Napaka-importante nito na sa ating pangungusap sa Diyos, huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ito po yung pagpapakita, mga kapatid, na kung ang Diyos kaya magbigay ng banal na espiritu, kaya niyang bawiin. Kaya nga, mga kapatid, pagdating sa pananalangin, sa ating personal na pananaw at experience, mga kapatid, pag ikaw po ay nananalangin, at sa pananalangin mo, ikaw po ay binubusog, pinupuspos ng banal na espiritu sa tuwing ikaw po ay nananalangin. Ibig sabihin, meron kang matibay na alignment sa Diyos. At masisiguro mo, kumpiyansa ka na sa pananalangin mo, mga kapatid, direktang napakikinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Sa aking pananaw, mga kapatid, dito ko na-experience na nilalagyan ka ng Diyos, mga kapatid, ng kasiguraduhan na pumasok lahat ng prayer request mo dahil ang confirmation, mga kapatid, naka-receive ka eh. Nakuha ninyo, mga kapatid. Kaya napaka-importante po sa pananalangin, mga kapatid, yung pagpupuri, pagsamba, no? Na nare-refresh ka. Hindi lang basta, mga kapatid, yung prayer ka lang, alam niyo yun, simpleng, hindi naman masama. Pero iba pa rin po, mga kapatid, na sa tuwing nananalangin ka, ay ramdam mong pinupuspos ka ng banal na espiritu. Nakuha natin, mga kapatid, hindi lamang po tuwing linggo. Sa tutuusin lang, kung nananalangin ka, it is very possible na hindi mo nga kailangan mag-effort eh. Na haleluya ka ng haleluya, hindi. Nagsasalita ka ng Tagalog dahil sa lalim ng pananalangin mo, mga kapatid, ang iyong bibig ay dire-diretso na, mga kapatid. Wala pong tinatawag na alam mo yung nag-i-effort ka na ma-receive. Hindi. Kusang lalabas sa iyo ang ibang lingwahe. Yun po, mga kapatid, ang dapat na maranasan at ma-experience po natin, lalo na po sa mga matatagal na po sa pananampalataya. Kung ikaw po talaga ay matagal ka na, prayer warrior ka kuno, at sa buong buhay mo, sa pagiging prayer warrior mo, eh hindi mo nararanasan na sa pananalangin mo, pinupuspos ka, medyo questionable prayer warrior yun. Nakuha natin, mga kapatid? Naintindihan po ba natin? Okay, number 5. Love God completely. Matthew chapter 22 verse 37. At sinabi niya, iibigin mo ang
Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Okay. Sa kabuuan mga kapatid, akin pong sasabihin sa inyo sa isa pong bahagi ng Ebanghelyo, meron po dyan, at pag pinagsama mo yung dalawang Ebanghelyo na yun, 4 po ang lalabas dyan. Ang sabi dyan, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. Naintindihan natin mga kapatid, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ang tunay po na mayroong matibay na relasyon sa Panginoon, ang tunay na mayroon pong bumuo ng relasyon o ng magandang relasyon sa Panginoon, siya daw po ay nagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at ng buong lakas. Naintindihan natin mga kapatid. Pag sinabing buong puso, pakinggan niyo po, paggising mo sa umaga, Diyos agad ang naiisip mo. Hindi ang kasintahan mo, hindi ang nanay mo, hindi ang problema mo. Doon mo kasi unang-unang makikilala ang sarili mo. Pakinggan niyo po mga kapatid, makikilala niyo po ang tunay na relasyon niyo sa Diyos. Paggising niyo sa Panginoon, obserbahan niyo kung sino ang una niyong naisip. Pagtawang una ninyong naisip, medyo questionable ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabing wala kang relasyon, kundi may question. Kasi ang tunay na nagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas, Diyos ang kanyang naiisip sa kanyang paggising. Pag siya po'y kakain, Diyos agad ang kanyang naiisip. Bago sa kakain, naiisip niya, magpapasalamat sa Diyos sapagkat umiibig siya sa Panginoon. Kapag dumadating po mga kapatid ang mga biyaya at pagpapala sa kanya, ang trabaho, pag sumahod sa mga kapatid, ang una niyang maiisip ay ang Panginoon. Bakit po? Dahil ihiwalay niya agad ang ikabot. Sino sa inyo mga kapatid ang tumanggap ng biyaya at una niyong naisip ang Diyos? May matibay kayo relasyon sa Panginoon. Pero pag hindi ka pa tumatanggap ng biyaya, may panghulog na ako, may panghulog na ako. Hindi mo pa natatanggap yung sahod mo mga kapatid, may pambili na ako ng halimbawa ng cellphone, may pambili na ako ng ganito, may pambayad na ako ng utang, mga kapatid. Kaya dapat yan, masigurado natin. Lahat ng tinatanggap mo, dapat una mong maisip ang Diyos. Graduate ka sa pag-aaral, una mong naiisip ang Panginoon. Dahil kung di dahil sa Diyos, hindi ka nakagraduate. No? Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, mga kapatid, maiisip mo agad ang Panginoon. Ganito pa, sa mga kabataan po natin, sa mga daraga at binata. Pag merong dumating sa iyo na tao na gustong manligaw, naiisip mo agad ang Diyos. Kahit gaano kaganda ang intention niya, motibo niya, pag alis niya, nagme-meditate ka sa Diyos eh. Iniisip mong maigi. At ito po mga kapatid, huwag po kayong pasisilaw mga kapatid sa mukha. Marami pong tao na i-inlove dahil na-attract sa appearance. Pag pangit, pasensya sa salita, ngunit ito po ay salitang pang-tao. Sa Diyos, wala pong pangit. Pero sa salitang pang-tao meron. Sabi nga ng aking katrabaho, walang nilikha ang Diyos na pangit, ikaw lang. Sa usapang pang-tao, kapag pangit ang nanliligaw, wala agad pag-asa. Pero pagka guwapo, ambay, palamunin ng magulang, okay na, guwapo naman yan. Mga kapatid, huwag po kayong pasisilaw. Ang tunay na pag-ibig, hindi lamang po yan sa itsura. Ang mahalin ninyo mga kapatid ay yung taong mas mahal ang Diyos kaysa sa inyo. Naintindihan niyo mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Kapag ang isang tao pong sinagot ninyo, minahal ninyo, ay mas mahal ang Diyos kaysa sa inyo, yun po ang pinakamaganda. Bakit po? Kapag gano'n po kasi, makakaasa po kayo na hindi po kayo lulukuhin. Dahil may malaki po siyang takot sa Panginoon. Di ba? Hindi niya po kayo lulukuhin mga kapatid. Kaya, dapat natin maintindihan yan sa ating buhay.
na wag tayong titingin mga kapatid basta lamang sa puso. Sa ugali kung paano maglingkod sa Diyos. Dapat ganun po ang ating pagpili. Kapag ang isang tao hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi ko sinasabing 100%, pero majority po, lalo na po ng babae, kawawa. Bakit? May bisyo ang asawa. Nagdudroga ang asawa. Gumagawa ng illegal ang asawa. Nang bababae ang asawa. Bakit po? Dahil sa maling pagpili. Kaya dapat ang hanapin ninyo ay yung tao pong may takot sa Panginoon. At yan po, nangyayari po yan sa tuwing kayo po ay tumatawag at nananalangin sa Diyos. Hinihingi po yan mga kapatid. Good relationship, hinihingi po yan sa Panginoon. Hindi po yan mga kapatid na kung sino-sino na lang dyan ang manligaw sa'yo, sasagutin mo o i-entertain mo. So dapat po maging maliwanag po yan sa atin, sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan din. Hindi porket maganda ang isang babae, siya ang bigay ng Panginoon. Di ba? Kakasimba lang, nananalangin siya, Panginoon, sana po, ipakilala niyo po para sa akin. May dumating bagong attendant kasi in-invite ng sister. Nakita niya ganda. Panginoon siya na ba? Ano niya mga kapatid? Hindi siya maganda. Hindi siya magandang ugali bilang isang Kristiyano. Number 6, obey God's commandment. Sumunod daw tayo mga kapatid sa mga kautusan ng Panginoon. John chapter 14 verse 15. Kung ako'y iyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Okay, maliwanag po Ang sabi ng Panginoon, kung iniibig mo daw ang Panginoong Diyos, o Panginoong Jesucristo, ang sabi niyan, susundin nyo ang mga utos ko. Maliwanag po. Kaya pag sinabi mong mahal mo ang Panginoon, tapos hindi ka sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos, mga kapatid, baliwala rin po yan. Naintindihan po natin mga kapatid, mauuwi po sa wala yung ating pagsasalita. Kailangan ginagawa po natin. Sumunod po na talata. Sa Lord, Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Okay. Ano man gamit, may purpose siya. Cellphone, ganun din, pantawag, communication. Hindi na siya pwedeng lumampas doon. Naintindihan nyo? Cellphone, pinaka madali na lang. Hindi mo siya pwedeng ipanlaba. Ang cellphone. Hindi mo siya pwede mga kapatid gawing martilyo tapos ipukpok. Pwede naman kung wala ka ng isip. Pero, mga kapatid, meron pong limitasyon ang cellphone kung hanggang saan lang siya. Most of the time yan po ay communication, pang-communication po. Ano po ibig sabihin? Tayo pong tao, nilikha ng Diyos, meron pong purpose. Meron po tayong hangganan ng pagkakagamit. Hindi po pwede, buhay ko to, wala kang pakialam kung lalasing ako. Mga kapatid, may hangganan po yung pagkakalalang sa atin ng Diyos. Hindi po tayo nilalang ng Panginoon para mag-inom at maglasing. Hindi po tayo, kasi mga kapatid, isipin nyo bakit nagiinom at saka naglalasing ang tao? Kasi feeling niya nandoon ang kasiyahan. Isipin nyo mga kapatid, matalino po ang Panginoon. Naniniwala ba kayo? Matalino po ang Diyos. Kasi, kung talagang kailangan po ng alak at kailangan ng sigarilyo, nung nilikha ka ng Diyos, dapat lasing ka na. Nilikha ka ng Diyos, dapat umuusok na yung bibig mo. Pero bakit ganon mga kapatid? Bakit hindi ganon ang nangyari? Kasi hindi po tayo nilikha ng Diyos. Ang katawang ito ay hindi para sa usok. Hindi po para sa pag-iinom. Tayo po ay nilikha para po sa mabubuting gawa. Gumawa po tayo para sa Panginoon. Tumulong po tayo sa ating kapwa. Naintindihan po ninyo? At ang purpose po natin, ang purpose po ng Panginoon, ang sabi dyan, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Hindi sinabi, sundin mo ang isang utos. Kundi, sundin mo ang aking mga utos. Mga utos po yan mga kapatid. Naintindihan ninyo? Utos po yan mga kapatid. Mga
So, paano nyo po malalaman ang mga utos ng Panginoon kung hindi po tayo nagbabasa? Kung hindi tayo nagsisimba? Hindi po natin malalaman yan. Alam niyo po mga kapatid, sa simbahan lang pong madalas, maiintindihan po ninyo at maririnig ninyo na bawal kumain ng dugo. Sa inuman, huwag ka maniwala, marami pa dyan. Hindi mga kapatid. Amen. Ang simbahan po mga kapatid, ang nagbibigay ng impormasyon sa atin kung ano po ang mga bawal na hindi po dapat natin ginagawa. Dahil may limitasyon po tayo mga kapatid bilang mga tao. Sumunod po mga kapatid. Number 7, serve others. Maglingkuran daw po tayo. Sabi sa Galatians chapter 5 at chapter 6 verse 2. Praise the Lord. Galatians chapter 6 verse 2. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng bawat ng isa't isa at tuparin ninyo gayon ang kautusan ni Kristo. Yan. So, utos ng Panginoon, aral po ng Diyos, mga kapatid, magdalahan daw po tayo ng pasanin ng isa't isa. Magdala daw po tayo ng pasanin ng bawat isa. Turo po yan ng Panginoon, hindi po yan tinuturo ng nanay at tatay mo. Hindi po yan tinuturo sa inuman, hindi po yan tinuturo mga kapatid dyan basta sa sanlibutan. Ano po yung ibig sabihin ng Panginoon na magdalahan kayo ng pasanin? Ano po yun? Halimbawa, ang isang kapatid po ay may problema. At ikaw naman po ay wala ka namang ganong kabigat na problema. Pag sinabi pong magdalahan kayo, sister, brother, ano ba ang iyong problema? Ano ba ang pwede kong may tulong sa iyo? Ganito kasi, wala po akong ganito ang aking problema. So, bilang ikaw ay sumusunod sa utos ng Panginoon, tutulungan mo siya para mapagaan yung kanyang pasan. Naintindihan ninyo? Halimbawa, malungkot siya, iniwan siya ng kasintahan niya. Ikaw nakakaalam mga kapatid. Iniwan siya, ikaw nakakaalam. I-comfort mo siya. Hindi yung dapat lang sa'yo yan, dapat nga magbigti ka pa eh. Mga kapatid, hindi tulong yung mga kapatid, pinapatay mo. Diba? Lalo na yung mga walang experience sa mga ano, yung akala mo madali lang, makakalimot ka rin, palibasa, wala pa siyang, hindi niya pa naranasang magmahal. Diba? So dahil ikaw po ay nakakaintindi, tinutulungan mo siya emotionally mga kapatid, tinutulungan mo siya. Makakalimutan mo din yan. Huwag kang maniniwala na hindi mo kayang mabuhay. Ilang taong ka ba nung nakilala mo siya? 18 years old po. Nung 18 years old ka, pababa. Paano ka nabuhay? Nakuha ninyo mga kapatid, kasi hindi niya daw kayang mabuhay ng wala. 18 years kang nabuhay. Tapos nung iniwang ka lang, alam niyo mga kapatid, ang buhay po natin ay hindi po iikot sa isang tao lang. Right. Ang buhay po natin ay umiikot mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Sumunod po mga kapatid, ulitin ko po, magtulungan daw po tayo sa pagdadala ng pasanin. Lalo na po sa gawain ng Panginoon, nagtutulungan po tayo dapat mga kapatid. Pag may mga project po, tayo na dapat ay gawin. May mga ambagan po na dapat na gawin. Dapat nakasupport po tayo mga kapatid. Amen. Hindi po mga kapatid dapat tayo nakikitaan ng parang wala tayong pakialam sa gawain ng Diyos. Tatandaan niyo po yan. Dahil kung ikaw po ay hindi tumutulong sa gawain ng Panginoon, anong klaseng relationship kaya meron ka sa ating Panginoon Diyos? Sumunod po, number 8. Attend church regularly. Hebrews chapter 10 verse 25. Na huwag natin pababayaan ng ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. Okay. Maliwanag po na sinasabi sa turo ng Biblia, huwag daw po nating pababayaan ang pagdalo sa pagkakatipon. Maraming beses na po itong tinuturo sa atin mga kapatid. Buti pa ikaw, may panahon ka sa tungitan. Araw-araw ang nandoon, dumadalo ka sa gawain. Gawain ng pagsusugal, gawain mga kapatid ng sabong. Meron naman kahit walang pera, basta nasa computer shop na, okay na siya. Nakatambay lang doon. Alam niyo yung mga kapatid, ang sabi ng Biblia, huwag nating pababayaan ang pagkakatipon. Pag sinabing pagkakatipon, gaya nito,
Ay, inaaral nga ni Brother Jerome kanina. Alam nyo, matindi ang paglilingkod ng mga unang Kristiyano. Araw-araw daw ang sabi ng Biblia. Oh. Pero sa kanila, hindi nila alintana yun. Masaya sila dun. Sa panahon po natin ngayon eh. May gawain ba mamaya? Pero yung bula sa kanyang sana wala. Pagka may gawain. Pero pag walang gawain, ang saya. Mga kapatid, hindi siya maganda. Tapos hindi dumadalo. Pagka may church outing, magkano ang ambagan? Nung ambagan ng pagkain, yung regular service, alam niyo naman, kumakain po tayo dito pag tanghali. Nag-aambagan po yan, mga kapatiran, para mapakain po ang bawat isa sa atin. Pag ambagan, wala kang pera. Nung outing, bigla kang naglabas. Sili sa akin. Yun lang ang kaya. Pero makita mo sa kanto, pamilti-milti, pasipul-sipul. Mga kapatid, tandaan po natin, huwag po natin kakalimutan, kaya po tayo may Bible study. Alam niyo mga kapatid, nakakamangha nga yung alam niyo yung mga chismosa. Meron ba kayong chismosa street sa lugar mo? Alam niyo sa isang barrio, hindi nawawala yan, no? Chismis na street. Kaya minsan tawag din Chismosa Street Avenue. Di ba? Alam nyo, kakaiba po ang mga chismosa at chismoso. Wala silang itinalagang oras, pero nagkakasundo sila kung... No? Pag lumabas, di ba? Uy, nabalitaan mo na. Tapos ang dami na nila. Nagpulong na sila. Yan. So, wag po natin nahayaan. Alam niyo po, aral sa Biblia, hindi po yan maganda yung pagiging chismosa. Pangit po yan. Wag niyo po yan gagawin at wag niyo po yan kaugalian. Wala pong tao na may relationship sa Diyos at the same time chismosa. Wala pong ganun, mga kapatid. Okay? Tuloy po tayo, mga kapatid. Wag po natin kakalimutan. Kaya nga po may tinatawag na pagsisimbay. Naintindihan natin? Alam niyo po, mga kapatid, ibigay niyo po ang inyong oras sa Panginoon. Ibigay niyo po ang inyong effort sa Panginoon. Huwag niyo po nga hayaan na yung buhay po natin ay masayang sa walang kabuluhan. Right. Amen. Naintindihan po natin. Number 9, live in the Spirit. Galatians chapter 5, verse 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Yan. Sabi ng Biblia, magsilakad kayo sa Espiritu. Pag sinabing magsilakad, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Spiritual na pamumuhay, mga kapatid. Dapat doon kayo nabubuhay. Wag po sa tinatawag na laman. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat nalalapit na ang araw. Ano po yung araw? Ang araw po ng pagdating ng Panginoon. Amen. Sa mga hindi po nakakaalam at sa mga nakalimot, sa aral na ito, tatandaan niyo po, mga kapatid, nangako po ang Panginoong Jesucristo, babalik daw po siya sa oras na hindi po natin alam. Kaya nga, turo nga kanina ng ating kapatid, ganun katalino po ang Diyos, hindi po siya nagsabi na dadating ako sa 2030, January 1. Hindi po nagbitaw ang Diyos. Bakit po? Kapag ang Diyos po ay nagbitaw, ang tao kasi, halika, mag-inom tayo, kumain tayo ng maraming dugo, kumain tayo ng maraming kung ano gusto natin kainin. Dahil 2030 pa naman ang dating ng Diyos. Kain ng kain. Hinay blood ko. Patay. Nauna pa yung pagkamatay mo sa pagdating ng Diyos. Alam niyo po, hindi po natin hawak ang buhay. Ang sabi ng Panginoon, babalik ako sa oras na hindi nyo inaasahan. Tandaan niyo po ang keyword, hindi nyo inaasahan. Maaring tulog ka nun, maaring naglalaba ka nun, maaring mayroon kang pinagdadaanan sa buhay, sabi niya, dadating sa oras na hindi nyo inaasahan. At pagdating po ng Panginoon, hindi po siya dadating para sa lahat ng tao. Right. Dadating po siya sa mga tao may good relationship sa Kanya. Dadating po siya sa mga tao nagsisi, nabautismuhan sa pangalan niya. Yun po yung babalikan niya. Tandaan niyo po, ang second coming ni Jesus Christ, hindi na po siya bababa rito sa lupa. Right. Amen. Ang sabi, siya po ay magpapakita sa langit, sa alapaap. At ang sabi diyan, magsusugo siya ng anghel sa 4 na dako ng daigdig. Hihipan po ang trompeta, mga kapatid. Right. Pag pinatugtog na yung trompeta, mga kapatid, ang sabi ng Biblia,
ang lahat po ng mananampalataya ni Kristo, aagawin daw po sila papunta sa alapaapong nasaan si Kristo. At kung nasaan si Kristo po, duroon daw po tayo. At ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, sabi niya, igagawa ko kayo ng matitirahan ninyo. Ang isa po sa rason, bakit umalis si Kristo, di ba? Namatay siya, 3 araw po, siya po'y nabuhay. Nangako po siya kasi, sabi niya, paroroon ako sa Ama, igagawa ko kayo ng inyong dakong matitirahan. At ang sabi po sa original na translation, mansion po yun. Gagawaan daw po ng mansion ang bawat isa po sa atin. At sabi niya, pagdayari ko na, babalik ako. Sa pagbalik ng Diyos, ang kanyang sign ng pagbalik, mga kapatid, patutunugin ng malakas, pahihipan ng malakas po, mga kapatid, ang trumpeta. At pagtunog ng trumpeta, mga kapatid, lahat po ng naniniwala, sumasampalataya, nagsisi, at mayroon po good relationship sa Diyos, mga kapatid, sila po ay aagawin. May ipapakita po ako sa inyong senaryo, ha? Kung paano po dadating ang Panginoon. Okay? Isipin nyo, may tao dito sa loob. May suot-suot nito. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, pagdating ng Panginoon, ang isa kukunin, ang isa iiwan. Yung kukunin, yun po yung may mga good relationship sa Diyos. Yung hindi po kukunin, may iiwan dito, sila po yung mga taong nabubuhay sa kasalanan at walang kinikilalang Panginoon. Pag tunog po ng trumpeta, mga kapatid, halimbawa, nakatayo. Halimbawa, ako itong may suot nito. Ang sabi ng Biblia, sa isang kisap mata, lahat tayo nakakaranas ng isang kisap mata, di ba? Amen. Wala namang ganyan kisap mata eh. Kisap mata, mga kapatid. Alam nyo, twinkling of an eye. Isang ganun lang, mga kapatid, hindi mo na makikita yung taong may good relationship sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, papalitan po ang ating katawan, kasi nabubulok ito eh. Papalitan daw po ito ng spiritual na katawan. Dahil hindi po makakapasok, ang tawag kasi ng Biblia sa katawan natin, katawang may kasiraan. Hindi po makakapasok sa langit yung ganito. Lalo na ganito ka, di ba makakapasok sa langit ito? Pero mga kapatid, sabi, babaguhin daw tayo. Magiging spiritual ang ating katawan. At siyempre, pag spiritual ang katawan mo, hindi naman makakapasok ito, material ito eh. Sabi ng Biblia, sa isang kisap mata, mga kapatid, pag tunog ng trumpeta, pag pikit ng mata mo, halimbawa, dalawa kayo, yung kasama mo, may matinding pagmamahal sa Panginoon. Sa po, mga kapatid, ay may matinding relationship, talagang mabuting tao. Tapos ikaw sa sarili mo, alam mo sa sarili mo, hindi ka naglilingkod sa Diyos, wala kang kinikilalang Panginoon, hindi ka nananalangin, at wala ito sa'yo. Meron man, kulang-kulang pa, tsamba pa. Pag tunog ng trumpeta, dalawa kayo magkasama. Pag tunog ng trumpeta, aagawin ng isa. Eh, naglalakad lang kayo. Magugulat ka ngayon, ba't nawala yung kasama mo? Alam niyo po, yan po ang pinaka-shocking na mangyayari sa buong mundo. At kung sakaling nag-e-exist ang KMJS dyan, alam niyo na. Ano sasabihin ni KMJS? Sa bayan ng Naik, sabay-sabay na nawala ang maraming tao. At hindi lamang po, sa Pangasinan din, sa Amerika din. Alam niyo po, mga kapatid, mababalita yan buong mundo. At alam niyo kung sino makakapagpaliwanag yan? Yung mga taong tumalikod sa Panginoon. Yung mga taong nakarinig ng mabuting balita, pero hindi po nila sineryoso ang paglilingkod sa Diyos. Sasabihin nila, alam ko po ang dahilan kung bakit maraming nawala. Dahil dumating po ang Panginoon, tumunog po ang trumpeta. At tayo po, kaya marami pong natira, dahil yan po ay patunay na yung mga natira, hindi po yan naglilingkod sa Panginoon. At ang sabi, mapapalitan po yung ating katawan ng spiritual at mabibihisan po tayo ng damit na pangkalamitan. At tayo daw po ay sa Panginoon. Naintindihan niyo, mga kapatid? So ngayon, maraming tao, mga kapatid, may iwan po yan lahat, pati ito, sapatos, iwan po lahat yan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, gusto ko pong kunin ang inyong attention ngayon. Huwag niyo pong antayin na kapag nangyari yan, hindi kayo makasama. Naintindihan niyo, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, seryosohin po ninyo
Hindi po biro ang pagsisimba-simba lang natin, di ba? Akala nyo, simple-simple lang, simba-simba, pabago-bago, matanggal lang ang bisyo. Hindi po. Ang goal po natin dito, pagdating ng Panginoon, makasama po tayong lahat. Dahil ang sabi ng Biblia, dadating siya sa oras na hindi po natin inaasahan. Pwedeng mamaya, pagkatapos ng service na ito. Pwedeng mamayang gabi, pwedeng bukas. Di ba? Wala po nakakaalam. Kaya nga, ngayon pa lang ako po ay nakikipag-usap sa inyo mga kapatid, ng puso sa puso. Maglingkod po kayo sa Panginoon. Naintindihan po natin, at sa mga kapatid po natin, sa mga bisita po natin, na hindi pa po nababautismuhan sa pangalan ni Jesus, kailangan po ninyong mabautismuhan upang makasama po kayo sa pagtunog ng trompeta. Amen. Dahil yung mga taong may good relationship sa Panginoon, lalo na sa panahon po natin, sila po yung mga taong nagsisi at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kaya sa ating mga giliw na bisita, kung alam niyo sa inyong sarili, hindi pa kayo nakakapagsisi sa Panginoon, hindi pa kayo nababautismuhan, ito po ang panahon ninyo mga kapatid na magbalik loob sa Panginoon. Kung gusto niyo pong magpabautismo, magsabi po kayo sa inyong mga nag-invite sa inyo at babautismuhan po namin kayo mga kapatid. Dahil sa bautismo po, pagdating ng Panginoong Yesus, sila po ang ililigtas. At sa mga nabautismuhan naman po, makinig po kayo. Wag na wag niyo pong tatalikuran ng Diyos. Dahil sa oras na talikuran po ninyo ang Panginoon at dumating ang Diyos, wala pong ikalawang pag-asa para sa inyo dyan. Mga kapatid, dapat po ninyong maintindihan. Maglingkod po tayo ng seryoso sa ating Panginoon mga kapatid. Mamuhay po tayo sa Espiritu. Okay? Mamuhay po tayo sa Espiritu. Sa huli, pag sinabing mamuhay sa Espiritu, wag na po kayong mamuhay sa kalayawan. Wag na kayong mamuhay mga kapatid sa, alam mo yun, wala na kayong ginawa, puro na lang gala, hindi na kayo napakinabangan ng Panginoon, di ba? Puro ka na lang nasa inuman. Tumigil na po tayo doon. Maglingkod tayo sa Panginoon, mamuhay po tayo sa Espiritu. Pag sinabing mamuhay sa Espiritu, gawin mo lang ito. Lahat kasi ito, pamumuhay sa Espiritu, ito mga kapatid. Isa po yan, mga kapatid. Ano? Number 10. Last na po. Worship. Pag sinabing worship, pagsamba. Intindihan natin? John chapter 4, verse 23 to 24. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon ng mga mananamba sa Kanya. 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Okay. Muli mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo. Ang sabi dyan, datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon maging mananamba. Pakinggan niyo po yung unang salita dyan mga kapatid, yung verse na yan. Hinahanap ng Ama, ng Diyos, hinahanap daw ng Diyos ang tunay na mananamba. Okay? Tunay na mananamba, hindi po peke. Okay? Pakinggan niyo po mga kapatid. Sa mga giliw naming bisita at sa mga baguhan, pakinggan niyo pong maigi ito kasi sa mga datihan, alam niyo na po ito. Sa mga giliw naming bisita, pag sinabi po kasing tunay na mananamba, higit pa ito sa pagpikit lang. Pag sinabing mananamba ka ng Panginoon, itinataas mo ang iyong kamay, isinusuko mo ang iyong buhay, pinagpapasalamatan mo, kinakausap mo ang Diyos sa madaling salita. Lumuluhod ka, tanda ng iyong pagpapakumbaba, kinikilala mo siya, lahat ng mabubuting bagay sa pagiging Diyos niya, sinasabi mo sa Kanya, salamat po sa buhay kalakasan, salamat po sa pagkakataon na binago niyo ang aking buhay, sinasamba niyo siya mga kapatid. Yun po yung tunay na pagsamba. At kapag lalaniman po natin, pakinggan niyo po, para sa lahatan, pag sinabing pagsamba, ang malalim po na ibig sabihin niyan, galing po yan sa salitang proskuneo. Okay? Pag sinabing proskuneo, mga kapatid, pagpapatira pa. Naintindihan po natin? Okay, tingnan niyo po. Ganito po ibig sabihin ng pagpapatira pa. Nakaluhod ka,
nakababayan, nakatiklop-tok, nakaganyan ka. Sayad ang iyong muka sa lupa o semento kung nasaan ka. Yan po ang tunay na meaning ng pagsamba. Kaya nga po, kung mapansin ninyo, kapag tayo po, pagtapos na po ng ating pagsisimba, hindi ba't napapansin nyo na nalood yung mga kapatiran? Kasi isa po yan sa utos ng Panginoon. At ang sabi, pag ginagawa po yan ng isang tao, sabi ng Biblia, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Naunawaan ninyo? Kaya kung hindi po natin ginagawa sa buhay natin yan, wala po tayong mabuting relasyon sa Diyos. Dahil ang tunay na may relasyon sa Panginoon, hindi niya ikinahihiya ang pagluhod, hindi niya ikinahihiya ang pagtaas ng kamay, hindi niya ikinahihiya mga kapatid ang purihin ng Diyos. Ganun po ang tunay na pagsamba. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya sa oras po ito mga kapatid, huwag niyo po ikakahiya sa mga bisita po natin. Kung gusto po ninyong maranasan at maramdaman ng Panginoon na talagang tunay ang Panginoon, maging tunay muna tayong mananamba. Kasi hinahanap ng Diyos mga kapatid, ang tunay na mananamba. Alam niyo pinakamasakit sa buhay na ito? Yung tinatawag na rejection. Naranasan niyo nung po bang ma-reject? Right. Ni-reject ka kasi hindi ka sapat. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang mahirap pag oras na ng pagsamba, hindi tayo sumasamba. Nagpapakita po yan mga kapatid na ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi buo. Right. Hindi solid. Kaya iwasan po ninyo mamaya sa ating pagsimba. Iwasan niyo po ang, alam niyo yun, pipikit lang kayo. Agad lang kayo. Iwasan niyo yun. Kasi ang sabi ng Biblia, sa salita pa natin bilang mga tao sa new generation, sinisipat ng Diyos kung sino yung tunay na mananamba. Dahil yung tunay mga kapatid, yun yung target ng Diyos para ipadama sa kanya mga kapatid kung sino, kung ano siya bilang Diyos. Kaya yung mga tao mga kapatid, mapapansin niyo, yung mga taong walang malalim na komunikasyon sa Panginoon, pasensya na po lawakan nyo lang po isipan ninyo sa ating mga bisita. Nakikipag-usap ako sa inyo. Lawakan nyo lang, huwag kayong ma-offend. Lawakan nyo lang. Kung hindi kayo sasamba sa Panginoon, hindi kayo ang hinahanap ng Diyos. Dahil ang hinahanap ng Panginoon, sumasamba sa Kanya. At bakit may mga sumasamba sa Kanya? Yung mga tunay na mananamba. Kaya sila paulit-ulit na sa kanilang pagsamba. Dahil nararanasan nila kung sino ang Diyos, nararanasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Naintindihan niyo po mga kapatid. At sa huli mga kapatid, bago tayo magtapos ng sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga nasa Kanya ay nagsisisamba, o ang nasa Kanya ay nagsisisamba sa Espiritu at katotohanan. Ulitin ko po, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. For the last, hindi nyo po kailangan ng kahoy, mga kapatid, na ribulto. Hindi nyo po kailangan ng krus na ribulto para humarap at sumamba. Dahil ang sabi ng Biblia, sumamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya wala po tayong makikita sa simbahan ng mga ribulto na Saint ganito, Saint Peter, o kung ano mang mga ribultong kahoy, o Kristo-Kristuhan na nasa gitna ng simbahan. Dahil hindi po yan utos ng Panginoon. Right, amen. Ang tunay na may malalim na relasyon sa Panginoon, sinasamba niya ang Diyos sa Espiritu, hindi po sa kahoy. Come on, Hindi po niya preach. pinapasan ng kahoy, mga Lord, kapatid. amen. Dahil ang Diyos po ay Espiritu. Amen. Alam niyo po mga kapatid, nung bago pa lang ako sa simbahan, in-invite ako sa ganitong klaseng gawain. Alam niyo po, nung nakatayo ako, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kasi po ako devoted po akong Katoliko eh. Sabi ko, nung nakatingala ako, minamasdan ko yung Jesus Christ. Sabi ko, Panginoon, patawarin niyo po ako. Kasi nandito po ako. Bakit po? Bakit po nasabi yun? Sapagkat ang pag-aakala ko noon, kapag ka sisimba ka, dapat mayroong krus. Kasi sanay na sanay po yan. Alam ko yan, sa may mga Katoliko po dito, nagaya ko noon. Kailangan may krus. Parang alam mo yun, parang confident ka, sumamba. Pero pag nakita at nabasa mo pala ang aral ng Biblia, isa sa galit na galit ang Panginoon mga kapatid, ay ang makita niya ang tao na lumuluhod sa kahoy. Amen.
Amen. Lumuluhod mga kapatid sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng tao. Right. Kaya dapat nyo pong maintindihan mga kapatid, kung kayo po ay may mga Diyos-Diyosan sa bahay ninyo mga kapatid, alisin nyo po yan sa bahay ninyo. Dahil yan po ay utos ng Panginoon. Ang sabi niya, huwag kang magkakaroon, huwag kang gagawa. Naintindihan nyo? Huwag kang gagawa ni magkakaroon ng mga Diyos-Diyos ang inanyuan. Alam ko po, medyo masakit po ang aking sinasabi. Pero ito po ang totoo mga kapatid. Kung gusto po natin magkaroon ng relationship sa Panginoon, tanggalin nyo po ang mga Diyos-Diyosan mga kapatid na ikinagagalit ng Panginoon. Naintindihan po natin mga kapatid. At sa oras na ito mga kapatid, bago po tayo magtapos, inayaan ko po ang lahat na makinig ng maigi sa aking sasabihin. I-check ninyo ang buhay ninyo. Kamusta ang prayer life po ninyo? I-check po ninyo ang number 2 ninyo. Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Ang dami mo nung nabasang pocketbook, 2 sako na. Buti pa yung pocketbook, ang dami mo nung natapos. Ang dami mo na rin mga natapos ng mga Korean drama. Di ba? Hindi naman nagbago ang buhay mo. Lumala pa ka. Ang dami nating pinag-uukulan ng panahon. Wala na tayong panahon sa pagbabasa ng Biblia. Sumunod po mga kapatid, kumikilala po ba talaga tayo sa Diyos? Kasi kung kumikilala tayo sa Panginoon mga kapatid, hindi po tayo mawawala sa mga pagsamba gaya po dito. Number 4, ang ating puso po ba ay malinis? Tandaan niyo po, hindi po natin magagawang linisin ang sarili lang natin ang ating puso. Ang Diyos po. Hingi natin ngayon, Panginoon, linisin niyo po ang aking puso. Sumunod po mga kapatid, mahalin po natin ang Panginoon. Na buong puso, isip, kaluluwa, at buong lakas. Sumunod po mga kapatid, sundin po natin ang mga utos ng Panginoon. Paglingkuran po natin ang bawat isa. Dumalo po tayo sa gawain. Mamuhay po tayo sa Espiritu, gaya po ng ating pinag-aaralan na ito. At wag po natin kalimutan ang pagsamba. Alam niyo mga kapatid, ang isa po sa magpapatibay ng paniniwala ninyo sa Diyos, kapag ka naramdaman niyo po mga kapatid ang Panginoon, nasumpungan niyo yung Diyos. Marami sa atin, mga kapatid, konting oras na, konting-konti lang. Marami po sa atin mga kapatid, alam mo lang may Diyos pero hindi mo mapatunayan may Diyos. Amen. Bakit? Hindi mo mapatunayan. Ako, makikita ko na totoo ang Diyos. Bakit? Pag may nakikita akong sumasamba sa Panginoon, nakikita ko ang Diyos. Hindi po physical, kundi nakikita ko sa buhay ng tao. Nakikita ninyo mga kapatid. Pag nakakakita ako ng nananalangin mga kapatid, pag nakakakita ako ng nagbabasa ng Biblia, sa mga kapatid, ang lahat ng ito nakikita ko sa isang tao. Nakikita ko mga kapatid ang galaw ng Diyos eh. Kasi kung walang Panginoon, hindi ako makakakita ng taong nananalangin. Pero bakit tayo? Hirap tayo sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi hindi pa po talaga natin nararanasan ang Panginoon sa buhay natin. Kaya hinahamon ko po kayo mga kapatid, dito sa ika-10, kung gusto po natin maranasan ang Panginoon at maramdaman, purihin po natin siya. Kaya sa oras na ito, let us all stand mga kapatid, at purihin po natin ang ating Panginoon.